Silipin natin sabay-sabay. Ayan, gumagana na siya. Magandang araw mga kabutingting. Sa video na ito may gagawin tayong TV. Hindi ko alam kung anong problema. Bale, ang unit na ito ay galing sa junk shop. Yung binenta ng magbubuti. Naka-standby siya. Tingnan natin kung anong problema. Ayan, nawala yung kanyang standby. Sa ganitong sitwasyon, nawala yung kanyang standby, dapat mag-on na to kung wala siyang problema. Nag-on na siya, pero wala pa rin sa display niya. Walang nakikita. Kahit katukin mo, walang indikasyon na gumagana yung kanyang backlight. So, isang sugal ito na aking ginawa. Kasi hindi ko alam kung buo yung panel o sira. Basta binili ko na. So ito yung bubuksan natin. Tignan natin kung ano yung kanyang naging problema. So ito mga kabutingting, nabuksan ko na yung unit. At may napansin ako dito sa akin yung supply sa backlight. Ayan. Yung capacitor ay bloated sa ibabaw. Ito yung normal na capacitor. Ayan yung katabi niya. Pero ito ay umbok, nakaumbok sa ibabaw. So pagka ganyan yung capacitor ay nangangahulugang pasira o kaya ay talagang sira na. So ang gagawin natin ay i-check ko muna itong kanyang top board. Tignan natin kung hindi pa nagalaw. Saka tayo magpalit nito. So medyo putol-putol tong video mga kabutingting kasi wala tayong taga-video. At pag ilalagay ko sa stand ay puputulin ko na. Ikakat ko na yan. So dito muna. So ito mga kabutingting yung kanyang top board Mukhang intact pa naman, na malinis. Wala pang bahid ng panggagahasa ng ibang technician. Ayan. Okay pa. So
bago natin palitan ito, tingnan muna natin kung gumagana yung kanyang board talaga, kung may supply dito sa kanyang top board. So ipa-power on natin mamaya, tapos tutukan natin ng tester yung kanyang supply dito sa top board. So ito mga kabutingting, no, naka-on na yung, nakasaksak na yung ating unit, tapos power on natin. So ayan, nakakulay dilaw na, gumagana na yung ating unit. Tutukan natin ngayon dito sa top boards yung in nya, kung mayroon siyang supply. At ayun nga, mayroon siyang supply na 11.88, considered 12 volts yan. So gumagana yung ating mainboard. Ngayon, subukan nating palitan muna yun, kasi obvious ano naman bloated yung capacitor nito So yun, doon muna tayo mag-focus. Ngayon, kapag walang nangyari, saka tayo mag proceed ulit sa ibang problema. Pwede natin i-check yung backlight mamaya kung hindi pa rin mapagana. Ito yung ating papalitan na ito yun. Ang naging problema niya ay ito. Ngayon, silipin natin. Ayan yun ayos na. Hindi lang natin malagyan ng sound, baka maka-copyright. Mahirap na magka-violation.